Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin, ang pag-iibigang magkakapatid. Itong ikalawang bahagi ng leksyong ito. Napag-aralan natin sa nakaraan na utos ng Diyos ang pag-iibigang magkakapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang pag-ibig sa kapatid ay tanda ng pagiging tunay na alagad ng Panginoong Kristo o pagiging tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya marapat na maingatan at mapamalagi natin ang pag-iibigang magkakapatid na itinatag ng Panginoong Kristo. Yan na tayo sa unang bilang. Paano natin mapananatili o maiingatan ang pag-iibigang magkakapatid sa iglesia? Basahin natin ang sagot. Huwag tayong mangag-upasalaan laban sa isa't isa upang hindi tayo mahatulan. Ano ang hindi natin dapat gawin sa isa't isa? Ang mag-upasalaan. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-uupasalaan laban sa isa't isa? Yung pagrereklamo o pagsisisihan laban sa isa't isa. Katumbas din ng paglalabanan o pag-aaway. Ayaw ng Diyos na ang mga magkakapatid sa iglesia ay naglalabanan, nag-aaway, nag-uupasalaan. Gaano kasama pagka nag-uupasalaan ang magkakapatid sa iglesia? Tiniyak ng Biblia, nahahatulan o parurusahan ng Diyos ang gumagawa nito. Katumbas ng hindi maliligtas. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang kailanman ay hindi natin dapat gawin sa kapatid na nakagawa ng masama sa atin? Ito sagot. Huwag nating gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala upang tayo'y magmana ng pagpapala. Pagka merong nakagawa ng masama sa atin, merong aral ang Diyos para matupad yung pag-iibigang magkakapatid. Huwag nating gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta. Yung pag-aalipusta, panlalait yun, paghamak. Anong igaganti natin sa masamang ginawa sa atin? Ang sabi, kundi ng pagpapala upang tayo'y magmana ng pagpapala. Nakalulungkot na sa kasalukuyan, nating kalagayan, marami ang mga kapatid na nagsasalita o gumagawa ng masama laban sa atin. Sapagkat itinuturing na nila tayong kaaway. Dapat ba natin silang tularan? Hindi. Ang aral ng Biblia, huwag gantihin ng masama ang masama, kundi ng pagpapala upang tayo ay magmana ng pagpapala. Sino ba ang magpapala sa atin? Ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may utos na ibigin natin ang ating kapatid. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano pa ang kailanman ay hindi natin dapat gawin upang huwag masira ang pag-iibigang magkakapatid sa iglesia. Ito sagot. Ang magnais, umibig sa buhay, at makakita ng mabubuting araw ay dapat magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang labi sa pagsasalita ng daya. Nais ba nating lahat na magtamo ng magandang buhay at kapalaran? Opo, nais natin yun. Kung gayon, dapat tayong umiwas sa pagsasalita ng masama laban sa kanino mang kapatid. Huwag tayong magsasalita ng daya. Binabantayan ng Diyos
ang mga lingkod niya, maging sa pagsasalita, hindi lang sa pagkilos at paggawa. Kaya babantayan din natin ang ating dila, ang ating pagsasalita. Iwasan natin na magsalita ng masama laban kanino mang kapatid. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano pa ang hindi natin marapat gawin sa kanino mang kapatid? Ito sagot, ang sila ay dayain o gawan ng anumang kalikuan. Masama yung nandadaya sa kapwa. Masama yung gumagawa ng kalikuan o ng bagay na mali sa kapatid. Masama yung nagsasamantala sa kapatid. Sapagkat hindi kahayagan ng pag-ibig yun. Yung gumagawa ka ng masama, yung dinadaya mo yung iba. Halimbawa, kayo mga bata, yung gamit, laruan ng iba o anumang bagay na pag-aari ng iba, wag nating kukunin yun. Wag nating dadayain yung kapatid. Natuto tayong manghiram, matuto rin tayong magsauli. Wag nating sasarilinin yung hindi naman sa atin. Wag tayong mag-iisip ng masama laban kanino man. Sino ba yung nag-iisip ng masama laban sa kanino man? Pagka naiinggit siya. Maaring yung kapatid niya o yung kasama niya sa iglesia ay pinagtatagumpay, nagtatamo ng karangalan. Huwag tayo maiinggit doon, kundi magsikap tayo na tayo man ay magpagal, magsakit, upang tayo man ay magtamo ng pagtatagumpay. Hindi yung hihilahin natin yung kapatid na nagtatagumpay sa paraang sinisiraan natin o ginagawa natin ng masama. Yan tayo sa kasunod na bilang. Kung may bumangong hindi pagkakasundo o pagkakaalitan sa pagitan ng magkakapatid, ano ang dapat nating gawin? Ito sagot, magmagandang loob at maging mahabagin tayo sa isa't isa na mga patawaran gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kay Kristo. May pagkakataon ba na bumabangon ng hindi pagkakasundo o pagkakaalitan sa mga magkakapatid? Hindi lang sa magkakapatid sa pananampalataya, kahit nga yung magkapatid sa laman. Bumabangon ang pagkakagalit. Ano ang dapat nating gawin kung may mangyaring ganito upang mapanatili ang pag-iibigang magkakapatid? Ang sabi ng Biblia, magmagandang loob kayo at maging mahabagin. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Sa makatwid, hindi galit ang dapat panatilihin natin sa ating puso. Kasi pagka may away, may hindi pagkakasundo, nasisira yung pag-iibigan. Lalo't ang umiiral yung galit. Na yung iba, yung galit niya, hindi maalis-alis sa puso niya. Nagtatagal. Pagka gano'n ang galit, nagtatagal, hindi maalis-alis, puot na yon. Kabaliktaran yun. Kaibayo yun ng pag-ibig. Ano nga ang dapat natin gawin pagka merong gumawa ng masama sa atin o meron tayong nakagalit? Ang sabi, magmagandang loob kayo. Mahabagin. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Ano ang dapat nating alalahanin upang magawa natin ito? Ang Diyos ang unang nagpatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito rin ang dapat nating gawin.
Kung hindi kaya tayo pinatawad ng Panginoon Diyos sa marami nating mga kasalanan, tayo kaya ay magiging karapat-dapat sa pag-anib sa iglesia, sa ating ginagawang paglilingkod at sa pagtatamo ng kaligtasan? Kaya lang, tayo ngayon ay may karapatang maglingkod at pinaglalaanan ng kaligtasan dahil pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Isinakripisyo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang Panginoong Kristo naman, inihandog ang kanyang buhay para sa atin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Gaano kasama kung hindi tayo natutong magpatawad, sa halip ay napuot tayo sa kapatid? Ito sagot, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Itinuturing ng Diyos na mamamatay tao yung napopoot sa kapatid. Malaking kasalanan yung pagpatay. Ano ba ang karaniwang ginagawa sa mga pumatay o mamamatay tao? Ibinibilanggo ng habang buhay o hinahatulan ng kamatayan. Yan ay sa buhay na ito. Subalit, kailangan pa bang pumatay ng tao upang maibilang na mamamatay tao? Hindi. Yung lang mapuot tayo sa kapatid, katumbas na yun ng pagpatay. Kaya sa paningin ng Diyos, ang mamamatay tao ay hindi maliligtas. Ano katunayan? Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong tinitiyak ng Biblia tungkol sa mamamatay tao o sino mang napopoot sa kanyang kapatid sa pananampalataya? Ito sagot. Ang napopoot ay nananahan sa kamatayan at hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Sino ang hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan, sa halip ay nananahan sa kamatayan? Yung bang umiibig sa kapatid o yung hindi umiibig sa kapatid? Yung hindi umiibig sa kapatid, bagkus ay napopoot sa kapatid, nananahan sa kamatayan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Aling kamatayan ang tiyak na mararanasan ng mga napopoot sa kapatid, kaya itinuturing sila ng Biblia ng mga mamamatay tao. Basahin natin ang sagot. Ang ikalawang kamatayan o ang kamatayan sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Yun bang mga hindi umiibig, sa halip ay napopoot sa kanilang kapatid sa pananampalataya, ay maliligtas pagdating ng araw ng paghukom? Ano sagot ninyo? Hindi. Kundi sila'y parurusahan sa dagat-dagatang apoy at asupre magpakailanman. Nakalulungkot na yung pag-iibigang magkakapatid sa iglesia, sa ilalim ng kasalukuyang mga namiminuno, nasira yun. Bakit? Sapagkat mismo mga tagapanguna sa iglesia, sinira yung aral sa pag-iibigang magkakapatid. Kinapuotan ang mismong magulang. Kinapuotan ang mismong mga kapatid. Tuloy yung ibang mga kapatid, yung pamilya nila, pinayagan nilang masira. Dahil nga sa nakikita nila yon na ginagawa ng mga tagapanguna. Mga kabataang nakikinig ngayon, sino ba ang may utos na mag-ibigan tayong magkakapatid? Ano sagot ninyo? Hindi ang pamamahala, hindi ang ministro, hindi ang tao, kundi ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pagka sinunod natin, nakalulugod sa Diyos yun at sa Panginoong Kristo. Pagka sinuway natin,
magagalit ang Diyos sa atin. Mapupuot ang Diyos sa atin, parurusahan tayo ng Diyos. Kaya ibigin natin ang pagkakapatiran sa iglesia. Hindi tayo dapat gumawa ng masama, hindi magsalita ng masama laban sa isa't isa. Kaya pagka nagkagalit kayo ng kapatid mo o ng sino mang kapatid sa iglesia, magpigil tayo ng dila. Alalahanin natin ang inaasahan ng Diyos sa atin, magpatawad. Magpakita ng kaawaan, ng kagandahang loob. Kahit pa talagang masama yung ginawa sa atin, ipaubaya natin sa Diyos yun. Sapagkat ang Diyos ang hukom. Siya ang magpaparusa sa mga dapat parusahan. Kaya kung may nakagawa ng masama sa atin, huwag tayong gaganti ng masama sa kanila. Sa halip, matuto tayong magpatawad upang pagkalooban tayo ng Diyos ng magandang buhay at kapalaran. Higit sa lahat ay magtamo tayo ng pangakong kaligtasan. Mga kabataang nakikinig ngayon, gusto ninyo ng payapang buhay? Tuparin natin sa ating sambahayan yung pag-iibigan sa isa't isa. Mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Mahalin ninyo ang inyong kapatid. Magtulungan kayo. Lalo na sa panahong ito ng mga suliranin at kahirapan, pabigat ng pabigat ang pamumuhay sa mundo, at may suliranin na umiiral sa iglesia, gayon din, malapit na ang pagparito ng Panginoong Kristo, dapat ang buong pamilya nagtutulungan, nagmamalasakitan, naghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon, ang pag-iibigang magkakapatid. Manalangin tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, napakasagana ng pag-ibig mo sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, sapagkat nagkasala kami, nagkulang, may mga pagkakamali kaming nagagawa. Subalit, pinagpaumanhinan mo kami, inunawa mo kami, pinagmagandang loob mo kami upang maging karapat-dapat kami hindi lamang sa paglilingkod, kundi sa banal na kaligtasang pangako mo sa amin. Panginoon, maawa ka sa mga kabataang nakikinig ngayon. Maaring mura pa ang kanilang puso't isipan, subalit sa pamamagitan ng mga aral mo at sa paghubog sa kanila ng kanilang mga magulang, matuto silang umibig, hindi lamang sa mga kapatid sa iglesia, kundi mga kapatid nila sa laman, upang maging karapat-dapat sa pagtatamo ng iyong mga biyaya at pagpapala. Pagkapayapa ang aming sambahayan, panatag kaming nakapamumuhay, nalulugod ka sa amin, tinatamo namin ang mga biyayang galing sa iyo. Kaya kung merong maligalig na sambahayan, kung merong sambahayang nasira dahil sa nawalaang pag-iibigan, Panginoon, sana mabalik pa ang pagmamahalan at pagmamalasakitan. Sana matuto kami sa halimbawang iniwan ng Panginoong Hesukristo sa amin nang ihandog niya ang kanyang buhay para kami mapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami dahil sa iyong malaking pag-ibig sa iglesia. Inihandog mo ang iyong mahalagang buhay
para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kaming likhaan ng pusong umiibig, nagmamalasakit, upang maingatan namin ang pag-iibigang magkakapatid na iniutos niyo ng Ama sa amin. Ama, patuloy mong pagpalain ang mga anak namin. Ibiyaya ang magandang kapalaran, ang mga pagtatagumpay sa kanilang mga hangarin. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, maingatan nila ang kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Umaasa kaming dininig mo kami, ipinatawad ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang, kasama ka namin sa lahat ng sandali ng aming buhay, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.